Hello mga ka-Wonder OFW, welcome back to my YouTube channel. To those people who are still not yet subscribed my channel, just please subscribe and don't forget to click the notification bell para always updated ka for my latest video. For today's video mga ka-Wonder OFW, I really wanted to share and we need to update about Nicole Bodol, or popular name as Hipon. So, we know already what happened to Nicole Bodol. Nag-sign off siya, diba, for a for a 1 month, diba? She's really getting popular for that kasi nga ang dami talagang basher na nagsasabi na deserve. And of course, I feel so upset about Nicole Bodol at that time because I know that she has a potential to be a beauty queen, and of course, she's really proven about herself, getting those a lot of achievement for Nicole Bodol. And about the issue about her manager, si Wilbert Tolentino, I know that some of the basher not really, they're really happy and they really enjoy about what happening to Nicole. But for me, I really upset for that because, nag-sign, di ba, naalala niyo mga ka-Wonder OFW, nag-sign off na si Nicole Bodol for competing international and, for competing local or international beauty pageant. So I really upset for that. But I know Nicole has a potential to be a beauty queen. I really upset for what happened to Nicole. Pero talagang sabi ko talaga sa sarili ko na sana ipagpatuloy ni Nicole Bodol yung compete niya, local man or international. So as you can see mga ka-Wonder OFW, talagang nagbigay na po ng pahayag si Wilbert Tolentino. I-update lang po natin mga ka-Wonder OFW yung from the beginning and for this present happening for Nicole Bodol. So the first thing mga ka-Wonder OFW, alam naman natin na talagang noong July 31, if I'm not mistaken, nagpaalam na po si Wilbert Tolentino na hawakan niya si Bodol sa sinabi niya sa social platform niya na talagang gusto niyang muna yung sarili. At first, yung health niya, and of course, yung son niya kasi lumalaki na yung anak niya. And of course, bigyan niya ng oras yung sarili niya. Kasi nga bilang isang manager or bilang ikaw yung humahawak ng isang may hinahawakan kang artista or a beauty queen, or even kung sino yung ina-handle mo sa ganitong business, kailangan talaga nakapokus ka 24 oras. And talagang in-explain din naman talaga ni Wilbert Tolentino na Hipon Bodol did very well. She has a lot of achievement, diba? Ang dami niyang endorsement, ang dami niyang award na nakuha since nung nag-first runner-up siya sa Binibining Pilipinas last 2021, 2022 if I'm not mistaken. Then after that, diba, siya sa Grand National, and talagang binash siya about yung sagot niya. Ang dami talagang perfect, ang dami perfect sa mundo. And of course, about that mga ka-Wonder OFW, talaga in-explain ni Wilbert Tolentino kung ano yung mga na-achieve niya, yung bahay, yung, di ba, mayroon siyang programa ngayon sa GMA, di ba, talagang nakapokus siya sa pagiging artista, and of course, modeling and passion, di ba, talaga ang dami niyang racket, and of course, mga endorsement na talaga hanggang ngayon nasa mga yung malalaking billboard niya. So I'm very proud for that. I know that Nicole Bodol have a lot of things to do kasi nga bata pa po siya. And of course, yun na nga, marami pong mga haka-haka na talagang si Boy Abunda daw, si Daddy Boy Abunda, si Kuya Boy Abunda daw yung mahawak sa kanya, which is sa akin, nagagalak din ako dahil nga maganda po yung pag-alis ni Wilbert Tolentino sa pagiging isang manager ni Nicole Bodol. And of course, di ba mga ka-Wonder OFW, ang daming haka-haka dahil nga daw tumigas ng ulo ni Nicole Bodol, ang daming issue. Di ba si OG Diaz nakapagsalita rin against Nicole Bodol dahil nga daw ito daw si Nicole Bodol nalilit daw sa di ba, teleseryang ginagawa niya na talagang dilag ba talagang. So talagang ang daming issue na talagang nahaharap si Nicole Bodol, and of course talagang hindi talaga siya nagpapatinag sa mga basher dahil nga inaano niya yun na mga kumbaga learn lesson yun. Kumbaga, hindi na niya pinapatulan yung mga basher kahit na talagang below to the belt na talagang sinasabi pa na ni yung
yung yung papansin na laging may kaaway na talagang sinasabi talaga nila na daw yung naritoke na daw lahat sa outside, but yung utak daw hindi daw naritoke. So it was so sad na maraming mga taong mga walang magawa sa buhay, pero issue pa lang hindi nila iniisip yung buhay nila, kung ano ba talaga yung achievement na nakamit nila. Aside that, mga ka-Wonder OFW, ba dapat matingnan din nila kung ano mga achievement na dumating sa buhay ni Nicole Bodol, di ba? May bahay na siya, may kondo na siya, marami siyang endorsement, artista na siya, nagmo-modeling na siya, tapos ngayon beauty queen na siya, tapos di ba, hindi na masama yung kasi marami kasi yung nagtatanong mga ka-Wonder OFW kung nasaktan ba siya na hindi niya nakuha yung Grand International at nagpa-lie detector pa siya, di ba? At ang lumabas nga na hindi totoo na kumbaga, mga ka-Wonder OFW, huwag tayong magpaka-plastic. Siyempre, kahit naman tayo, kahit hindi beauty queen yan, kahit parang gusto nating isang bagay tapos hindi natin nakuha, di ba? Talagang ma-upset tayo, lalo na pinaghandaan natin, pinagpuyatan natin, talagang binigyan natin nilaan natin ng panahon. So, talaga nandoon pa rin yung time na pinapausa ko, mga ka-Wonder OFW. Nandoon pa rin yung time na talagang masasad ka at ma-upset ka at ganun talagang reaction mo. Huwag tayo mag-apply, nakangiti ka pa rin kahit gusto mo yung isang bagay. Diyos ko, Lord. So, yun na nga nangyari kay Nicole Bodol, at sa daming talagang reaction na nangyari dahil nga sa kumbaga sa face expression niya nung koronahan siya ng Miss Tourism Philippines. And of course, nagkagulo din tayo ng slightly kasi nga, di ba, Miss Tourism Philippines, Miss Tourism World, ano ba talaga siya? So, yun. At yun na nga, nagsalita na mo si Sir Arnold, sinabi na po niya, yung director ng Miss Grand International Philippines, na yun na nga, siya na yung bagong manager ni Nicole Bodol. So of course, si Nicole Bodol, di ba, nag-sign off na rin po siya na ayaw na niya sumali sa beauty pageant, and talagang talagang giveaway na niya sa mga basher. So talagang nagtagumpay ang mga basher at tuwa talagang nagpa-party talaga sila. Since that, nung in-interview siya sa isang programa at sinabi niya hindi niya close yung parang binawi ni Nicole Bodol. So which is, ang dami talaga nagtaas ng kilay, bakit daw ganun lang isang salita, bla bla and so on. Talagang nagparito ko yung nakalatla, pero yung utak mo hindi daw naparito. Diyos ko, Lord. So bata pa po si Nicole, ang dami pa niyang ma-upset sa buhay. Sana bigyan natin ng panahon, dahil bakit mga Latina, di ba, nagko-compete sila sa event since before naman, di ba, retokada na yung iba, tapos nagko-compete na sa Venezuela, di ba, pero Latin yung salita nila, may interpreter sila, nananalo naman sila sa Miss Universe, Miss World, di ba? So bakit hindi natin hayaan na i-open door natin to sa mga inspiring beauty queen na talagang hirap sa English, pero alam nilang ito na nga yung open doors sa kanila para i-translate naman, magdalhin naman natin yung salitang atin sa platform, sa stage ng international, Pageant International. So, yun na nga, naglabas na po si Nicole Bodol ng kanyang side na hindi niya i-close yung sa sarili niya to try again. Kasi nga, di ba, advice din ni Pia Worksbox, ni Catherine Green, na talagang, lalo-lalo na sa Pia Worksbox, na talagang nag-comment na, yun na nga, huwag tayong, kung talagang it's about time na, kung kailangan, di ba, ilang misses din si Pia Worksbox bago naging isang Miss Universe, bago nakasungkit yung corona ng Miss Philippines, at nung 2015 nga, nakoronahan siya sa USA na Miss Universe 2015, di ba? At talaga malaking issue din yun dahil nga si Colombia, di ba? Anong nangyari na talagang nagpasa-pasa sa corona. So, yun na nga, mga ka-Wonder OFW, na lahat tayo na mangarap, lahat tayo na nangangarap, huwag tayong huminto mangarap. So, kasi bibigay talaga ng ni God na kung ano ba talaga para sa iyo. So, huwag tayong mapagod, pwede magpahinga, pero huwag tayong mapagod na mangarap. So, for me, mga ka-Wonder OFW, talagang I've been I think I'm not uploaded for more than 20 days, 2 weeks ago. So, I just like to be, I don't know what happened to me, but now I'm push myself to do it because I love making video. And yun, balik na po tayo kay Nicole Bodol. So yun, nasabi na nga niya sa programa na hindi niya i-close yung sarili niya, na mag-try na naman. So, napaka-inspiration talaga ni Nicole Bodol. And of course, napaka-common sense din naman yun, mga ka-OFW, lalo na sa mga basher dyan. Shout out sa inyo. Napaka-common sense na ang iyong manager isang director ng Miss Grand International Philippines, tapos ikaw
Di siyempre, beauty queen material si Nicole Budol. Of course, mahasa pa rin yung communication skill. Pwede rin siya mag-aral 1 year, pwede siyang magpahinga sa pagiging kandidata, pwede siyang mag-aral sa communication skill para mahasa. Pero may chance, lahat naman tayo may chance kung talagang kailangan, kung gustuin ba talaga natin i-achieve yung mga bagay-bagay, ma-achieve natin kung talagang ipupush natin yung sarili natin. At nakikita ko naman si Nicole Budol na talagang gustong-gusto niya manalo international. And yun na nga, yun na nga mga ka-Wonder OFW, may ano siya sa Cosmo Philippines. So, siya yung ilalaban sa Cosmo World Philippines, if I'm not mistaken. And of course, si Arnold, ang ano niya, manager niya. So, ano pa may expect natin mga ka-Wonder OFW? Of course, isasalang siya at nagpahayag na pa nga ito si Arnold na, Sir Arnold, na talagang ilalaban niya si Bodol, si Hipon. Hindi pwedeng hindi dahil nga siya yung, di ba? Yung ano niya, kumbaga doon siya nakapokus sa beauty pageant. So, sa beauty, para siyang beauty enthusiastic. And of course, may siya, director siya ng Miss Grand International. So, ano pang expect natin kay Nicole? Of course, talagang niya yan, ilalaban niya yan sa international. And of course, nakuha niya yung Miss Tourism Philippines. So, talagang may chance siya, maaring mapunta siya sa Miss Planet International, di ba? Di ba nga, sa mga hindi pa nakakaalam mga ka-Wonder OFW, di ba nakalitan siya ni Maria Luisa Valera na dapat siya yung mag-compete. And of course, di ba pumunta siya ng South Africa at doon siya sa Uganda, if I'm not mistaken, di ba? At may mas talaga iba yung nangyari sa kanya doon. Talagang bumalik siya sa Pilipinas, and of course, we are really thinking na talagang pupunta siya sa Cambodia. Yun pala, si Maria Luisa Valera pala yung nag-compete doon at nanalo po. So, hindi natin malay natin si Hipon Budol i-compete siya sa Miss Planet International 2023. So, 2024. So, maghintay-hintay tayo ng mga balita mga ka-Wonder OFW, and of course, talagang masaya ako sa mga nangyari kay Nicole Budol. And of course, I am so sad din kasi nga akala ko si Boy Abunda yung maghawak sa kanya kasi hayaan natin yung mga bagay-bagay na may si God kung bakit si Arnold yung naging second manager niya. And of course, wala pong perfectong tao mga ka-Wonder OFW. Lahat tayo may kamalian sa buhay. Lahat tayo nagkakamali. Kung ano mang issue ni Nicole Budol, magpasalamat na lang tayo na at least, di ba, na-achieve niya yung mga bagay-bagay na mayroon siya. And of course, napatunayan na rin ni Nicole Budol na talagang, di ba, nag-first runner-up siya sa Binibining Pilipinas nung last 2022. At of course, ngayon nakurunahan siya 2023, nakurunahan siya ng Miss Tourism World. So, talagang malaking achievement. Ang dami po si Belina, ang dami niyang mga guys, ang dami niyang mga sponsor, ang dami niyang mga talagang ginagawa ngayon, trabaho ngayon. So, mayroon pa sa GMA. So, ang dami niyang mga nakuwang awards. So, why we didn't support Nicole Budol, di ba? I-support na lang natin siya mga Wonder OFW sa mga gusto niya sa buhay. So that's all for today mga ka-Wonder OFW. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. Just click subscribe. Don't forget to click the notification bell para always updated ka sa aking ganap. Salamat! Bilang isang OFW, dapat maging positibo na lang tayo sa buhay, sa pang-araw-araw, sa mga nangyayari sa ating buhay. At of course, ayun lang yung ma-advise ko. Patient talaga yung i-apply kung isa kang OFW. And of course, tiwala sa sarili and focus kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay. So yun lang, patient lang talaga at unawa. Yun lang, at respeto una sa sarili mo bago ibang tao. Hindi. Una sa sarili mo para respetuhin ka rin sa iba. So yun lang din yun. It's reflect on you on what you're sure. Kung ano yung pinapakita mo sa madlang people. So that's all for today. Be positive lang. Salamat!